Inalmahan ng ilang grupo, maging ng Malacanang, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nag-aalala siya na baka matulad ang kanyang ama sa pumanaw na dating Senator Ninoy Aquino. Saksi, si Mariz Umali. Sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte rito sa The Hague, Netherlands, paulit-ulit ang kanilang sigaw. Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Nasa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagsabing gagawin nilang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa Pilipinas ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka sapitin ng ama ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ng bise, kung pag-aaralan aniya ang kasaysayan, makikitang ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Umalma rin ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilunsad matapos ang pagkamatay ni Ninoy. Anila, umuwi ang dating senador sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magkaroon ng malayang eleksyon. Habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi sa bansa para takasan ang pananagutan sa hablang crimes against humanity. Hirit naman ng palasyo, parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Nagtataka rin daw ang palasyo kung saan nanggagaling ang pinapangambahan ni Vice President Duterte na banta sa buhay ng ama. Kaugnay naman ang panawagan ng mga taga-suporta ni Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte kaugnay ng mga pahayag na ito. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.